Okay, what's up sa inyo mga kauze? This is our first day sa pagbiyahe dito sa Move It. Start ako ng 7:20. Dito ako pumesta sa may San Mateo at pinasukan na agad ako ng booking. So San Mateo to Diliman to. Wow. Naka-promo siya eh. Nakita ko may promo eh. Kaya lang pag promo okay na rin, at least meron tayong booking. Yan, kakaliwa tayo dito. Mas malapit lang naman si passenger. Grabe ang bibilis ng motor dito. Ayaw magpaisa eh. Ayaw pa isa. Ay, pick up muna tayo mga idol. Okay, mukhang dito sa apartment yung ano ko susunduin ko apartment. Okay, pindutin na natin yung arrive. Arrive 40 6 Virgo. Okay guys, so since first time nga natin itong mag-move it, i-share ko sa inyo kung ano yung laman ng aking under seat compartment, no? So right now, meron akong alcohol. Yan, dinala ko talaga yan para masanitize yung helmet every time na may magsusuot. Also, meron ako mga shower cup dito at ang ating dalawang kapote para in case man na umulan, meron tayong ibibigay na kapote sa ating mga pasahero. So, by the way guys, for the meantime, hindi muna tayo binibigyan ni Move It ng kapote, pero maybe soon, mabibigyan niya tayo. So, move on na tayo sa ating next passenger. So, right after ko ma-drop sa Diliman ang aking first passenger, eto naman yung sumunod. So, hindi ko na masyadong i-detalye sa inyo guys kung magkano ba yung kada biyahe, no? So, for this vlog, i-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo na-expect and dapat malaman nyo about kay Move It or about sa pagiging MC taxi rider, no? So, for this passenger, nakuha ko naman siya. So, by the way, this is from Quezon City to Makati. So, medyo may kalakihan din yung price nito. Pero don't worry guys, i-share ko sa inyo kung magkano yung kinita ko sa ilang oras na binahe ko dito kay Move It. So, dito naman sa pick-up location ni Sir, hindi naman masyadong masikip, no? Makakaranas ka talaga dito sa Move It na may kasikipan yung ibang pick-up mo. So, for this scenario or for this customer, hindi naman. So, since papunta to ng Makati, talagang babaybayin mo ang EDSA at hindi mo maiiwasan talaga na sumuong sa traffic katulad nito. So, kapag ganito guys, kailangan mo lang ng mahabang pasensya, presence of mind. Syempre, nakamotor tayo, 2 wheels lang tayo at mas delikado to kumpara sa pagdadrive ng 4 wheels. So, talagang kailangan maingat ka dito. At syempre, meron kang pasahero. Hindi lang buhay mo ang hawak mo dito, buhay din ng pasahero mo. So doble ingat talaga, doble ingat. And also guys, pansin ko lang sa ilang araw na pagmo-move it ko, napansin ko na mas maraming pasaherong babae kumpara sa lalaki. So kapag ganun guys, make sure na syempre babae yan, make sure na hindi tayo nakakagawa ng something offending sa mga pasahero natin babae. Lagi tayo mag-o-offer ng shower cup. I-make sure natin yung gamit nila ay safe at nakahawak sila sa tamang hawakan. Make sure na meron din silang enough space na sa kanilang upuan at lagi nyo tatanungin kung komportable na sila or ready na sila bago kayo umandar. Sa pag-move it guys, iba-ibang preference ng mga pasahero. Meron mga pasahero na nagmamadali, meron naman pasahero na okay lang yung may kabagalan. Mas importante sa kanila is yung safe sila makakarating at komportable. So for this passenger guys, hindi naman masyadong nagmamadali si Madam. And hindi ko rin naman siya nakikita na nagse-cellphone. So sa lahat ng mga passenger na makakapanood nito, so sana iwasan po natin mag-cellphone
para sa safety nyo rin naman po yun. So make sure na aware din kayo dun sa mga dinadaanan ng driver para in case na mag sudden brake, makakahawa kayo ng maayos at maiiwasan ang inyong pagtilapon. Alam nyo ba guys na kapag naramdaman ng pasahero nyo na concern kayo sa kanya is hindi malabong mag-tip yan sa inyo. So iba't ibang klaseng pick-up location nga pala ang maaari nyo ma-experience dito sa pagiging MC taxi driver, no? For this customer naman, ito ay nakatira sa condo or located yung pick-up point niya sa isang condo dito sa Quezon City. And also, kapag ganyan, sometimes or most of the time, nagbubook na yan, nasa itaas pa lang sila ng elevator or nasa unit pa lang sila ng condo. So, konting pasensya. Basta, tinik nyo na yung arrive and inform na si passenger na waiting na kayo. So, konting pasensya guys, 5 minutes 10 minutes. So, I think pag sumobra na doon, pwede mo nang i-cancel. Not really sure. Pero 10 minutes siguro maglaan kayo ng oras para magantay sa passenger. Or pwede nyo naman siyang i-follow up sa chat. By the way guys, dito nga pala kay Move It, you have the capability to communicate with your passenger through chat. Or pwede rin namang tawagan nyo siya through the app. So dito nagtanggal nga muna ako ng helmet dahil medyo naiinitan ako. Nagtanggal ako ng helmet ng balaklava and then kinausap ko yung guard kung tama ba yung tower. Kasi parang may number yung mga tower na yan eh. So minake sure ko lang na nasa tamang tower ako para pagdating ng passenger makita ko agad. So ayan. And then maya rin guys, dumating na rin ang passenger. So for this passenger naman, this is from Quezon City going to Fairview. So isang bagay pa na gusto kong i-share sa inyo guys, regarding dito sa pagiging MC taxi, yung ating mapa or kung ano man yung ginagamit nyo. Pero dito kasi sa Move It, may sarili silang mapa, parang katulad siya ng Google Map. So not all the time tama yung ituturo sa inyo ng Google Maps. Mas maganda pa din yung tatanungin nyo yung pasahero kasi lugar nila yan, so alam nila kung saan mas mabilis lumabas. So dito ginawa ko yun kasi parang pinapaikot pa ako ng mapa sa malayo. So nag-initiate din kasi si passenger na dumaan sa mas mabilis na daanan kasi napansin niya na parang papaikutin pa ako na malayo. So kapag ganon, sundin niyo na lang si customer kasi siya mas nakakaalam ng mas mabilis na daan sa area na yan. Turo nyo na lang po. Ano po? Dito? Tapos na po sa atap. Sige. Sabay agang dito. So dahil nga sa tinurong daanan ni Sir, mas napabilis kami papuntang Commonwealth, and in this video, nandito na kami sa SM Fairview, pa SM Fairview na kami, and pakanan na kami ng Quirino Highway dyan. Malapit na rin dyan yung babaan niya and ready na ako for the next passenger. After netong passenger is nakakuha ko ng another passenger pabalik naman sa aming area, and that's the time na nagpalit naman ako ng helmet dahil mas magaang nga tong Sol helmet. And dito na nagtuloy-tuloy yung biyahe ko guys. Iba't ibang mga pasahero yung nakasalamuha ko at napakasamahan ko. Yung iba willing sila makapagkwentuhan kahit na minsan hindi nagkakarinigan. Hindi pa kasi nakasetup yung intercom ko dito guys, kaya hindi pa ako nakapag-record ng kwentuhan namin ng pasahero, pero soon. So ito naman passenger ko na to, si Madam, na papunta naman to mula Marikina, papunta naman to sa Ortigas. So medyo nagmamadali siya. At syempre kahit paano magdadagdag tayo ng konting speed at sense of urgency para naman maramdaman ni Madam na talagang gusto natin makarating siya sa pupuntahan niya sa tamang oras. Pero syempre may kasamang ingat. So dito nga guys, umuwi nga pala ako ng bahay para magtanghalian na rin at magpahinga ng kaunti. Also, nagpalit na nga tayo ng helmet. So yan lang din yung kagandahan kapag hawak mo yung oras mo. Pwede kang umuwi anytime you want
At ayan, nahatid ko na si Madam sa Ortigas sa kanyang bababaan. Awa naman ng Diyos nakarating kaming ligtas at tama sa oras. Ito nga pa lang si Madam nagbigay ng tip. Hindi ko na lang rin sasabihin kung magkano, pero malaking bagay yon sa mahal ng gasolina ngayon. So dito sa biyahe ko na to guys is pabalik-balik lang ako. Marikina, Pasig, Fairview, Quezon City. Yan lang yung 4 na cities na talagang nagpapabalik-balik lang ako, no. Never ako naka-experience ng napadpad ako ng Taguig. Talagang Pasig, ganyan. So may mga times na minsan makakakuha ka kasi ng long ride, nagkakahalaga ng 500 pataas. So yun, yung iba mas prefer yung ganun, pero sa akin kahit ano na lang. So okay lang naman sa akin yan. Especially ang kagandahan din dito kay Move It is meron siyang incentive sa morning, may incentive siya sa tanghali, at may incentive siya sa gabi. So dito naman is wala naman talaga akong hinahabol. Talagang gusto ko lang malaman kung magkano yung kikitain. At syempre since first day ko to, at least magkaroon tayo ng idea at ma-share ko sa inyo kung magkano yung kinita ko sa araw na ito, no. By the way nga pala guys, sa mga hindi pa nga nakakaalam is Joyride driver din tayo. So bago lang tayo dito sa Move It. So wala naman akong masabi, both platform pares naman sila maganda. So for our next video, try natin gawa ng comparison. Ano yung mas maganda or ano yung advantage at disadvantage ng kanya-kanyang platform. So syempre hindi naman yan pare-parehas in terms of incentive, in terms of application, in terms of dami ng passenger. So magkakaroon yan ng pagkakaiba-iba. So ayun yung itatakal natin next video. So make sure na nakasubscribe ka at like dito sa aking YouTube channel. Gagawa tayo ng maraming video na kahit pa paano kakapulutan nyo ng idea, kakapulutan nyo ng aral. Pwede kayong magtanong. So far sa lahat ng nagtanong sa channel ko, nasagot ko naman, and I will try my best to answer your questions. Basta minsan natatagalan lang kasi minsan nagiging busy din tayo. Ito na yung hapon na tong biyahe na to. Nakuha ko to sa Eastwood naman, pabalik ng Marikina. So ngayon bibigyan ko na kayo ng summary, no, kung magkano yung kinita natin. So first 7:30 tayo nag-start, and then umuwi tayo ng bahay ng 11:00 ng tanghali. And then right after that, kumain tayo, nagpahinga tayo, nagpalit tayo ng helmet, bakbak tayo uli ng 2:00 ng hapon. So 2:00 ng hapon, I believe hanggang 5:00 na lang ako niyan. So sa kinita ko guys, dun sa oras na yon, without incentive, and sasabihin ko sa inyo yung net na kinita ko is going to be 850 pesos. Sa 850 pesos na yun guys, malinis na yon. Nabalik ko na yung top up nun at nakapagpagasolina na ako nun. So para sa ganong oras guys, nagkaroon ka ng 850. So that's going to be above minimum already. So kapag may ganito kang trabaho is maganda kasi hawak mo yung oras mo, wala kang boss, nakadepende sa sipag mo yung kita mo. At the same time, pag napagod ka, pwede kang magpahinga. Pag tinamad ka, pwede kang hindi lumabas, bawi ka na lang next. So yun lang ang masishare ko for this video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hingi lang sana ako ng iyong suporta. Again, this is your Kauze. Adios. Okay na po.